Isang mapagpalang araw po ng Martes, December 9, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Ang dating bagyong Wilma at yung low pressure area ay nawala na ho. Pero may panibagong LPA po tayo na minomonitor ngayon na malapit na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa uling pagtatala, ang LPA o Low Pressure Area ay may estimated pong layo or data 390 kilometers west of Puerto Princesa City, Palawan. Etong LPA po na yan, mga kaibigan, mga kababayan, ay nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo. Meaning to say, ito yung sinasabi natin na magiging panghuling bagyo na po ngayong 2025 at ngayong December. At titignan natin lahat ng mga detalye. Bukod dyan sa LPA niyan, meron pa rin tayong epekto ng shear line na nakaka-apekto sa Northern and Central Luzon. Meron din po tayong easterlies at northeast monsoon. So ngayon, aalamin natin. Sa tinatawag po natin na forecast weather conditions sa area po ng Calayan Islands, ang weather condition po dyan na makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa panibagong low pressure area. So ang area ng Calayan Islands may tsansa po ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Samantalang bukod dyan, ang area naman po ng Cordillera Administrative Region kasama ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon ay patuloy po makakaranas ng maulap din na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang mga isolated thunderstorms po dahil sa shear line. Ang shear line ay salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Yung mga lugar na binanggit ko, may mga tsansa pa rin ng mga pagbaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area naman ng Batanes at Ilocos Norte ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na merong light rains or mahihinang mga pag-uulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Wala naman ito masyadong direct ng epekto, mayroong mag-ingat na lamang tayo sa mga pagbabaha at landslide kung sakaling mas lumakas ang mga pag-uulan dulot ng amihan. Sa Metro Manila naman po, the rest ng Ilocos Region, lalabing bahagi ng Central Luzon, ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Kung napapansin nyo, medyo malalamig yung area. Yung hangin po dyan sa area ng Metro Manila, the rest ng Ilocos Region, at the rest po ng Central Luzon dahil po yan sa amihan or northeast monsoon. Ang amihan naman medyo malihinang mga pag-ulan lamang ang naidudulot yan. Pero dahil possible din na samahan yan ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon, may mga chance din na magkaroon din ng mga malalakas na mga pag-uulan. Sa Bicol Region at Eastern Visayas ay patuloy din pong makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw po ng Martes with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. Ang easterlies ay yung malinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko na siya din nagiging epekto kaya nabubuo po ang shear line. Sa Mindanao naman po at nalalabing bahagi ng Visayas, may mga tsansa rin ng kaulapan dyan na merong mga isolated light rains and heavy rainfall pagdating po mga kaibigan ng hapon at sa gabi dahil sa mga localized thunderstorms. So bagamat wala naman tayong aktibong bagyo ulit ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay mag-ingat tayo sa banta ng panibagong low pressure area na ating namomonitor dyan sa Palawan. Kung yan po ay maging isang ganap na bagyo, yan yung inaasahan natin na magiging huling bagyo na ngayong Disyembre or ngayon ding taon po ng 2025. Kailangan nating i-monitor yan dahil syempre malalaman natin yung mga susunod na lugar o mga magiging detalye. Kung yan ba ay magiging bagyo sa mga susunod na mga araw o mga oras or mawawala din o malulusaw din kagaya na nangyari sa bagyong Wilma. Sinasabi ko sa inyo, kahit po mahina ang isang bagyo or low pressure area, basta direkta itong nakatama sa mga lugar po na malapit sa kanya, ay magdudulot po ito ng mga pag-uulan. Lalo na kapag ang isang LPA or mahinang bagyo ay sinabayan ng iba't ibang mga weather system and halos nagiging doble ang pinsala nito o yung mga pag-uulan
na naidudulot niya sa mga lugar na kanyang direkta pong naaapektuhan or natatamaan po ng mga pag-ulan. So kinakailangan na i-monitor natin ito nga pong banta ng panibagong low pressure area. Ganyan po ang nangyayari minsan kapag nasa amihan season tayo, yung direction po ng mga bagyo o nabubuong low pressure area pabago-bago. Itong mga nakaraan, halos karamihan ng mga bagyong nabuo ay nanggaling po sa may silangan po ng Visayas. Ngayon naman, dito tayo nagsisimula sa kanluran at inaasahan na hindi naman malimit manggagaling sa kanluran. Pero meron talagang mga senaryo na tulad nito na may bagyong mabubuo sa kanluran po ng Visayas. Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, no, ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga pag-ulan. Lalo na yung mga papasok sa eskwela, sa trabaho, wag na wag yung kakalimutan na magdala ng mga payong, no, mga jacket, kapote, para sa hapon ay kapag umulan, nakahanda po tayo. Dahil kung sinasabi mga kaibigan, may bagyo man o wala, kinakailangan po natin maging alerto at maging handa sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. Sa ngayon, kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po ng Martes sa inyong lahat.